Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang pinahayag ng ating Vice President Sara Duterte na ang mga Duterte daw ang ginagamit na panakipbutas ng Marcos administrasyon para hindi lumabas ang mga anomalya at mga kakulangan ng administrasyon Marcos. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood, pag-follow ng channel natin at pag-suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Medyo nagkakagulo-gulo ngayon ang ating bayan sa politika dahil po sa hindi maganda ng relasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Nagkaugat po ito sa confidential fund ni VP Sara at last March 11 ang pagka-aresto kay Tatay Digong at pinadala sa ICC sa The Hague, the Netherlands. Now, alam naman natin na ang political system natin sa Pilipinas ay democratic. Malaya po ang bawat isa magpahayag ng kanilang saloobin, opinion, as long na wala lang tayong tinatamaan ng mga batas like cyber crime, libel at iba pa. Nagpahayag kanina sa isang pahayagan si VP Sara na ginagawang panakipbutas daw ng administrasyon Marcos sila ang mga Duterte kung anong mga kaguluhan ang nangyayari dito, sila po ang sinasabi na kagagawan, which hindi naman po totoo. Ewan ko ba dito kay Vice President Sara Duterte, abogada pa naman, ikalawa sa pinakamataas na tao sa panggobyerno natin, Vice President, pero ang kanyang sinasabi parang hindi po tama at parang mali, Hindi niya po ina-analyze, magbitaw siya ng mga salita, thinking po na maraming Pilipino ang apektado every time ang ating mga leader nagpapalabas ng mga statements na hindi kaya-aya, Marami pa naman tao ang umiidolo, especially ang mga Duterte, mga DDS at iba pa. Sa akin guys, before tayo guys nasisihin ang ating pamahalaan, tignan po natin kung ano talaga ang punot dulo ng nangyayari dito. Halos lahat, kung makita mo sa YouTube, kung may mga nangyayari na mga krimen, sinisisi talaga ang ating Pangulo. May tatay ng rape ng apo, ng anak, bangag daw ang Pangulo, kasalanan daw ng Pangulong Marcos. Alam ba ni Pangulong Marcos na mang-rape yun ang tatay or lolo sa kanyang apo or anak? Yun din ang ginagawa ng mga supporters ni Sara Duterte, Ginagawa nilang lahat para pabagsakin ang current na administrasyon, pero hindi sila guys magtatagumpay. Bakit? Very simple. Hindi naman lahat ng Pilipino ang supporters nila. How about ang mga biktima ng EJK ng kanyang ama at sa kanya during sa termino ng kanyang ama? Alam nyo, malapit na po, Malapit na talaga. Ilang taon lang makakamtan din ng mga biktima ng extrajudicial killing ang hustisya, Kasi nandoon na nga si Tatay Digong sa ICC. They are thinking na mapauwi nila si Tatay Digong, pero sa tingin ko medyo malabo na guys. Hindi sila tanga mag-file ng kaso kay Tatay Digong kung wala silang matibay na ebidensya. Ganon din kay VP Sara. Hindi siya magsasabi na by 2028 automatically siya nang mananalo bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi natin alam ang mga kanyang kaalyado pagdating ng 2028 bumaliktad at sumama sa ibang partido at may umusbong na bagong leader na mas sinusuportaran ng karamihang Pilipino na believe sa ganon na leader na straight at hindi na kay VP Sara.
So, ang akin lang opinion dito, before tayo guys maniwala sa sinasabi ni VP Sara, i-analyze po natin. Huwag po tayo maging tanga, maniwala agad sa mga sinasabi nila kasi alam natin politiko sila. Kumukuha sila ng support sa mga taong bayan upang suportaran ang kanilang personal na mga intereses. Huwag po tayong maniwala sa sinasabi nilang umalsa sa pamahalaan kasi rebellion yon. Hindi tayo tumutulong sa ating pamahalaan, kundi sinisira po natin ang ating bayan. Yun lang po guys. Kung may comment kayo sa video natin, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Ingat po tayo guys. Iwasan maniwala sa fake news. I-analyze muna. Fact-checking kumbaga. So kung gusto niyo video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe kung bago lang kayo sa channel ko. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Paalam.